Hi guys! So ngayon, pag-uusapan natin yung chapter 31 ng El Filibusterismo na pinamagatang mga matataas na kawani. So dito sa chapter na to, puro balita lang tungkol sa Europa at saka sa mga predikador. Walang naging update kay Julie. Siyempre, nakakalungkot lang kasi kahit yung mga mahalagang pangyayari sa bayan is parang nakalimutan na nila. Si Padre Camora, umalis na siya papuntang kumbento ng Maynila. Nakakalibang nga kasi yung ibang mga bilanggo nakakalayan na, pero si Basilio hindi pa rin. Alam niyo kung bakit? Kasi meron siyang pinagbabawal na aklat, kaya kahit mataas na kawani yung nagtanggol sa kanya, naging utosan lang siya. Tapos, pag nalaman pa to ni Kapitan General, lalong lalala yung alitan. Sobra na kasi yung tensyon sa pagitan ni Kapitan General at ng ospital. Tapos naman, sa susunod na kabanata, maraming magulang ang nagpatigil sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang hirap lang isipin kasi, imbes na nag-aaral sila, pinilit silang magtanim at magsaka. Kabali na sa mga estudyanteng ito si Tadeo, Pelaez at Pecson. Si Tadeo, sinunog pa nga ang kanyang aklat. Si Pelaez, nagbantay ng tindahan ng kanyang ama. Si Macaraig, nagpunta siyang Europa. At si Salvador, dahil sa kanyang galing sa talumpati, ay nakapasa siya. Pero si Basilio, nakakulong pa rin. Nakakalungkot nga lang dahil sa kabanatang ito, nabalitaan ang pagkamatay ni Huli at saka yung pagkawala ni Tandang Solo. Pero itong si Simon, gumaling na raw. Magdaraos na lang daw siya ng handaan bilang pasasalamat. Tapos, ang angas-angas nga ni Pelaez grabe yung kapalaran niya. Nakakuha siya ng bahay na walang bayad, lumago yung tindahan niya, tapos makakasal ko siya kay Paulita. Malungkot nga lang kasi yung pagmamahal ni Paulita kay Isagani is unti-unti nang naglalaho. Habang abala yung Manila sa pag-ayos ng pistang kasal ng anak ni Don Timoteo Pelaez, si Simon yung nakaatang sa mga plano. Lahat may kanya-kanyang tungkulin. Si Kapitan General nga, siya yung mag-aayos ng pag-welcome sa kasal. So guys, eto na talaga. Sa chapter 33, ang huling matuwid, dito na mangyayari or dito na yung araw na pinakahihintay nila. Umaga pa lang, abala na si Simon sa pag-ayos ng sandata niya. Kasama pa nga niya yung General Kapitan Tapos, sa iba sinasabi na baka takot si Simon mag-isa kasi baka gantihan siya ng mga inaapi niya noon. Tapos, dumating si Basilio, payat at gusot-gusot na ang damit. Tinawag niya si Simon ng masamang anak at kapatid. Pero tahimik lang si Simon. Ngayon, pwede na raw siyang sumama. Kasi utang na loob ni Simon ang kalayaan niya kay Basilio. Dinala ni Simon si Basilio sa laboratory niya at dito pinakita ang kakaibang lampara. Nang buksan niyon, nagulat si Basilio. Nitroglycerin ang laman nun. Nakakakilig at nakakatakot. Ayon kay Simon, mamarkahan ng isang malakas na putok ang gabi para ito mapalabas ang mga mapagsamantalang nagtago sa simbahan at sa pamahalaan. Tapos, inayos niya ulit yung lampara. May tinutornilyo pa siya dito. Ilalagay raw ito sa gitna ng kioski sa pistahan. So, yung lampara na to, meron siyang malakas na liwanag. Maningning siya, pero after 20 minutes, mawawala na yung liwanag dito. At kapag may nagtangkang itaas ng mitya, puputok ito ng malakas. Talagang nakakakaba. Inabot ni Simon kay Basilio yung revolver at sinabing maghintay daw siya sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ika-10. Pagkatapos siyasatin ni Basilio ang armas, itinago niya agad ito sa kanyang bulsa. Lahat ito ay para sa pagbabago. Nakaka-inspire talaga. Kahit madilim yung mga pangyayari, parang nagbubukas ito ng mga pinto para sa panibagong simula. So guys, dito na po nagtatapos ang chapters 31, 32 at 33 ng El Filibusterismo. Sana po ay patuloy nating ipaglaban ang pagbabago para sa ikabubuti ng lahat at hindi po sana tayo mawalan ng tiwala sa pag-asa. Maraming salamat po.